Isang simpleng babae at laki sa hirap si Amanda Simpaco. Walang inang nakagisnan at tanging ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya ay ang tiyahin niyang walang asawa. Malaki ang utang na loob ni Amanda sa matanda, kaya naman nagsisikap siya para lang makaganti ng kabutihan dito at makaraos sila sa pang-araw-araw. Sa isang pwesto sa palengke na may mga gulay, namamasukan si Amanda. Kahit maliit ang kita ay para sa kanya, ay gintong maituturing ito dahil ito ang bumubuhay sa kanila ng tiyahin niya. Subalit, isang araw, isang pangyayaring hindi naasahan ni Amanda nang makatanggap siya ng tawag sa kanyang kaibigan. Inatake at nawala ng malay ang kanyang tiyahin. Nagmamadaling umuwi si Amanda. Kailangan niyang madala sa ospital ang matanda. Subalit, matapos niya makabili ng ilang gamot, isang sasakyan ang tumigil sa tapat niya. Lulan ng mga armadong lalaki at walang ano-ano ay pinasakay siya. Lahat ng pagmamakaawa ay ginawa na ni Amanda. Iniisip niyang kanyang tiya na naghihintay sa kanya sa ospital. Ang gamot na kailangan niyang mapainom dito. Subalit tila walang awa ang mga lalaking kumuha sa kanya. Sa halip na kaawaan ay binusalan pa siya para hindi makapag-ingay. At wala na siyang nagawa kung hindi ang lumuha na lamang. Walang alam si Amanda kung sino ang may pakana sa pagdukot sa kanya. Kaya ganoon na lamang ang pagkagulantang niya nang isang araw ay may dumukot sa kanyang isang grupo ng kalalakihan. At ang may pakana, walang iba kung hindi ang gwapo, ngunit mabangis na bilyonaryong si Damon Lucif Helgon. Ngunit ano nga ba ang tunay na motibo ng lalakit bakit iginigit nito na siya si Amelia Buentarde? At ang masaklap, ginawa siyang alipin bilang kabayaran sa pagkakasala ng babaeng hindi niya kailanman nakilala. At sa tuwing nagpapaliwanag si Amanda, ay sapilitan siyang inaangkin ng binata bilang parusa hanggang dumating ang araw na binulaga siya ng isang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ano nga ba ang dalang pagbabago ng isang Damon Lucif Helgon sa buhay ni Amanda? Payapang nakamasid sa malawak na karagatan si Damon habang tinutungga ang hawak na baso na may lamang alak. Kasalukuyan siyang nasa Batangas ngayon sa isang resort na pagmamayari niya. Naisipan niya mag-leave na muna sa kanyang opisina dahil na rin sa labis na dagok na kinakaharap ngayon ng kanilang pamilya. He's mentally and emotionally stressed. That's why he distanced himself away from the city for a while. Kailangan niyang lumanghap ng sariwang hangin at na makapag-isip ng maayos. "Are you okay, babe?" Tanong ng isang babae na agad ding pinulupot ang kamay nito sa kanyang bewang. Natigilan si Damon sa pag-iisip at tumarap sa babae. This woman is Cheska, one of his bad buddy. "I'm not, and you know what to do para paligayahin ako." Walang paligoy-ligoy na sagot niya. He brought her here to pleasure him. Napakagaling nito sa kama kaya itong napili niyang isama para panandali ang mawaglit sa isipan niyang maraming problema. "Of course, babe. Kahit hindi mo sabihin, I'm always willing to make you happy." Mapanuksong sambit nito while seductively touching his face. Tanging ungol at halinghing nilang maririnig sa buong rest house. Mabuti na lamang at walang ibang tao ngayon ang nandito kaya't malayang-malaya ang dalawang paligayahin ang kanilang mga sarili. Marami pa siyang naiipong lakas at katas for more rounds. Pinuwesto niya na sanang sandatan niya nang matigilan siya nang mag-ring ang kanyang cellphone. Alam niyang mahalagang tawag ito dahil binilin niya sa kanyang mga tauhan na wag siyang tatawagan kung hindi importante. Kung hindi ay malilintikan niya ang mga ito. For a while, turan niya sa babae at agad na kinuha ang cellphone na nakalapag sa isang babasaging table. "Yes, hello." Tipid na sagot niya while catching his breath. "Boss, kumpirmado. Nakita na po namin ang babaeng hinahanap niyo. Nandito po siya sa Cavite." Sumilay ang maladimonyong ngiti sa labi ni Damon sa binalita ng kanyang tauhan na nasa kabilang linya. "Magaling, alam niyo nang gagawin." Maotoridad na utos niya at agad ding pinutol ang tawag. Kita mo nga naman, he's been looking for this woman for almost 3 months now. Hindi niya akalaing sa dami ng pinakalat niyang mga tauhang utusan ay matatagpuan lang palang walang hiyang babae sa probinsya ng Cavite. Na may ilang oras lang ang biyahe patungong Alabang kung saan siya nakatira. At ngayong nahanap na ang babae,
Bukod tanging dahilan ng kamalasan sa pamilya Helgon, sisiguraduhin niyang magbabayad ito ng triple o masigit pa. Ipapatikim niya sa babae ang parusa ng isang Damon Lucif Helgon. Ganadong bumalik siya sa kanyang pwesto at itinuloy ang naudlot na second round. This time, more hottier and wilder. Amanda's POV. Amanda, pasensya ka na. Mag-half day ka lang ngayon dahil walang pasok ang isang anak ko at siya na muna ang katulong ko rito. Sayang naman kasi yung ipapasahod ko sa'yo. Napakatumal pa naman ang benta natin. Malungkot na sambit ni Nanay Pasita. Ang may-ari ng gulay ang pinapasukan ko bilang tendera sa palengke. Mabait naman ito, yun nga lang talagang may pagkakuripot. Ayos lang po yun, Nay. Tatapusin ko lang itong paghihiwa ng kalabasa at pagkatapos ay uuwi na rin ako. Malumani na sagot ko at pinagpatuloy ang ginagawa. Tiningnan ni Nanay Pasita ang oras sa suot nitong relos bago sumagot. Mag-aalas 12 na, Amanda. Ako nang bahalang tumapos dyan at nakakahiya na sa'yo. Anito at may kinuhang pera sa kanyang maliit na bag. Kakaunti lang naman ito, Nay. Tapusin ko na po. Tugon ko ngunit nilapitan ako nito para awatin. Okay na yan. Bukas na lang ulit, Amanda. At saka ibibigay ko nitong sahod mo ngayong araw at nang makabili ka ng uulamin nyo. Aniya sabay abot ng hawak nitong pera. Isang 50, isang 20 at 5 piso. Bali 75 pesos ito lahat. Nakangiti ko itong kinuha at nagpasalamat. Maraming salamat po, Nay. Tumayo na rin ako tinubad ang suot na apron. Kahit kakarampot lang ito para sa iba, sa isang dukhang kagaya ko'y napakalaking tulong na nito para makaraos sa pang-araw-araw namin ni Tiang Marta. 150 pesos lang kasi ang araw ang sahod ko kay Nanay Pasita. At hindi na ako nag-aambisyon ng sobra-sobra. Tanggap ko na ang kagaya kong mahirap at walang pinag-aralan ay wala ng ibang patutunguhan. Basta makakain lang na 3 beses sa isang araw, galing sa marangal na trabaho ay sobra pa sa sapat. Aalis na po ako, Nay. Paalam ko't sinukbit ko ang lumang belt bag. Mag-iingat ka, Amanda. Bukas ulit. Tugon ito bago ako naglakad paalis. Dumaan ako sa pwesto ng bintahan ng mga isda. Namimili ng may mumurahing kilo ng isda para sa tanghalian at hapunan namin ni Tiang. Ate, kalahating kilo nga lang po nitong tamban. Nakangiting sambit ko sa tindera ng isda. Sabay abot ng 50 pesos. Pinagkasya ko na lamang ang kita ko ngayong araw. Habang ang natitirang 25 pesos ay pinambili ko ng mantika at asin. 2 lang naman kami ni Tiang Marta sa bahay kaya aabot pa ito hanggang hapunan. Pagkatapos ay binilisan ko na lamang ang aking hakbang. Maglalakad lang kasi ako pauwi dahil sayang din yung papamasahe ko sa tricycle. Ilang metro lang naman ang layo ng palengke pauwi sa tinitirhan ko. Kaya't kahit tirik na tirik ang araw ay tinitiis ko na lamang ito. Sa bilis ng aking mga hakbang ay hindi ko napansin ang babaeng pababa sa nakaparadang pick-up. Sakto namang paglabas niya nang mapadaan ako kaya hindi sinasadyang nagkabungguan kami. What the heck? Sigaw niya na agarang nakaagaw ng atensyon ko. Natuon agad ang mga mata ko sa mamahalin niyang suot. Ngayon ko lang napansin na natapunan pala siya ng dala kong supot na may lamang isda. Sorry, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Hindi magkanda o gagang sambit ko at pinunas ang dala kong panyo sa suot niya. Stop it! At baka mas lalo lang mga may lansa itong Gucci dress kong mas mahal pa sa pagkatao mo. Pigil nito sa akin na mas lalong kinahiya ko. Pabango pa lang niya, amoy mayaman na. Kaya hindi ko alam kung paano ko matatanggal ang lansa na natapong isda sa suot niya. Nakayuko akong humingi ulit ng paumanhin. Teka, kilala kita ah? Amanda? Biglang sabi nito na ipinagtaka ko. Nag-angat ako ng muka at ngayon ko lamang napansin ang itsura ng babae. Saglit ako napaawang nang makilala kung sino ito. Si Melissa, dating kaibigan at kapitbahay ko noon. Hindi magkapaniwalang napatitig ang aking mga mata sa kabuuan niyang postura. Ibang-iba na kasi ito sa Melissa na kilala ko dati. Bukod sa pumuti ang kutis nitong dating morena ay nakablond na rin ang buhok at napakayayamanin tingnan sa OOTD nito. My gosh, Amanda! Wala ka pa rin pinagbago? Nakailing natura nito habang pinapasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam ako ng panliliit sa sarili ngunit tama naman siya. Kung ano kasi ako noon ay ganito pa rin ako hanggang ngayon. Isang dukha pa rin. Samantalang siya, mahirap nang abutin sa layo na narating niya sa buhay. Yun nga lang,
Pagdating sa prinsipyo mas lamang pa rin ako. Nakaahon kasi ito sa hirap gamit ang pagbebenta ng aliw. Nakapangasawa siya ng isang matandang mayaman na regular customer sa pinagtatrabahuhan niyang club. Pinahinto siya sa trabaho at binili rin ng lalaki ang pamilya niya ng house and lot. Halos hindi na kita nakilala. Mas lalo kang gumanda, Melissa. Pasensya ka na ulit ha? Pag-iiba ko ng usapan. Magmula kasi na lumipat ito ng tirahan ay ngayon ko lang ulit ito nakita. I know, right? And about this dress, bibili na lang ako ng bago. Lampa ka pa rin kasi talaga at aanga-anga, Amanda. Nakahalukip-kip na sambit nito habang iniikot ang kanyang mga mata. Mapait ako napangiti. Sa totoo lang, halos magkapatid ng turingan namin ni Melissa noon dahil sa sobrang close namin sa isa't isa. Sadyang nagkalamat lang ang pagkakaibigan namin nang niligawan ako ng crush niya. Kahit hindi ko naman gusto ang lalaking yun ay talagang dinamdam ni Melissa ang lahat at alam kong dala-dala niya pa rin ito hanggang ngayon. Mas lumala nga lang dahil napakataas na ng tingin nito sa sarili. Sige Melissa, mauna na ako. Paalam ko sa kanya para makaiwas na rin sa pangmamata niya. Ngunit hindi pa man ako nakakahakbang ay narinig ko pang sagot niya. Whatever Amanda, ikamusta mo nilang ako sa mga daga doon. Bye! Hindi ko na siya muling nilingon at nagtuloy-tuloy lang sa aking lakad. Ang masasakit na salitang binitawan niya ay parang punyal sa aking dibdib. Alam ko namang mahirap lang ako ngunit iba pa rin ang sakit kung mismo manggagaling ang panlalait sa taong dati mong naging kaibigan. Nag-aalburot ang damdamin ko nang makarinig ng isang busina na sasakyan. Napatigil ako na mapagtantong nakahinto na ito sa gilid ko. Hi miss, pwede ba magtanong? Ani ng isang lalaki matapos nitong ibaba ang windshield ng sasakyan. Sure po, ano po ba yon? Magalang na sagot ko. Ngunit hindi agad nakasagot ang lalaki at napatitig sa mukha ko na parabang kinikilatis ito. Bahagya pa itong napaawang na parabang nagpalipat-lipat ang tingin sa akin at sa hinahawakan nito na hindi ko mawari kung ano. Sir, ano po yun ulit? Agaw ko sa atensyon nito. Nawirdohan kasi ako sa kinikilos nito. Pasensya na. Itatanong ko lang sana kung saan ang pinakamalapit na pharmacy rito. Sambit nito na hindi pa rin inaalis ang tingin sa aking mukha. Pharmacy. Diretso lang po kayo doon sa may kanto. May pharmacy po doon sa gilid lang. Tugon ko. Hindi ko na rin hinintay na makasagot ang lalaki at muli ako nagmamadaling naglakad paalis. Anong oras na kasi at magluluto pa ako pag uwi ng bahay. Ngunit palapit na sana ako nang magring ang di-keypad kong cellphone. Agad ko tong sinagot ng rumihistro ang numero ni Kendra. Best friend ko. Bes, si Chang Marta mo hinimatay. Unang linya pa lang na sinabi nito tinakbo ko na ng mabilis ang kahabaan ng kalsada. Agad na sumibol ang matinding kaba sa dibdib ko. Si Chang Marta na lang ang pamilyang meron ako kaya hindi ko alam ang gagawin kung may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Pagkarating ko sa bahay ay naabutan ko si Kendra at ang nanay nitong si Aling Siling na panayang paypay kay Chang. Anong nangyari, Besh? Nag-aalalang tanong ko kay Kendra, sabay yugyug ng marahan sa balikat ni Chang. Chang, nandito na po ako. Kinakabahang sambit ko ngunit tanging mahihinang ungol lang ang sagot nito. Naghahatid ako ng ulam kanina nang maabutan kong inaatake ng hika si Chang bago nahimatay. Paliwanag ni Kendra na wala pa ring tigil sa pagpaypay. Naku Amanda, lumalala ng hika ni Marta. Kailangan mo na siyang mapatingin sa doktor. Mungkahi ni Nanay Siling. Tumango ako, nilapag sa mesang dala kong isda at agad na tinungo ang aming tagpi-tagping kwarto. Kinuha ko ang aking alkansyang baboy at binutas ito. Kasabay ng paglaglag ng aking mga luha ay ang paglalagay ko sa supot sa mga baryang ilang buwan kong inipon. Kita ko ito sa pagtitindera sa palengke at ang iba'y sa paglalabada. Para sana ito sa pagpapaayos sa aming barong-barong ngunit ngayon gagamitin ko na muna. Mas mahalaga pa rin ang buhay ni Chang Marta. Mabigat-bigat na rin ito ngunit alam kong hindi ito magkakasya sa pagpapa-ospital kay Chang. Bahala na, gagawa na lamang ako ng paraan para makahanap ng pandagdag. Naglagay na rin ako ng iilang gamit ni Chang sa plastic bag. Bala kong dalhin na agad siya sa ospital ngayon din. Lumabas si Nanay Siling para humanap ng tricycle na masasakyan namin. Tinabihan ko si Chang at niyakap. Maya-maya pa'y narinig na lamang namin ni Kendra ang mihinang boses nito. Amanda, sambit nito sa pangalan ko kasabay na matigas na pag-ubo. Chang, mabutit gising ka na.
Papunta tayo ng ospital ngayon. Usal ko habang marahang hinaplos ang likuran niya. Amanda, wag na. Pigil nito sa akin. Noon pa man ay ayaw talaga nito magpatingin sa doktor dahil gastos lang daw. Lagi niya sinasabi na maayos ng lagay niya dahil ayaw niya akong mag-alala. Yun pala, lumalala na ito. Chang, please. Kahit ngayon lang para mapanatag ang loob ko. Garalgal ang boses na saad ko. Pagdating kay Chang ay mababaw ang mga luha ko. Matandang dalaga si Chang at alam kong buong buhay niya ay ginugol niya sa pagpapalaki sa akin kahit na mag-isa lang siya. Kwento niya sa akin, kamag-anak niya raw ang mama ko. Sanggol pa lamang ako nang iniwan ako sa kanya dahil hindi raw ako kayang buhayin, lalo pa tinakasan si mama na nakabuntis sa kanya. Mula noon ay wala nang balita si Chang sa mama ko, hanggang sa nakipagsapalaran si Chang na dala-dala ako. Napadpad kami rito sa probinsya ng Cavite at dito na nanirahan sa loob ng mahabang panahon. Kaya sobra-sobrang pagmamahal ang ibinigay ko kay Chang dahil kahit mahirap lang kami, napalaki niya ako ng maayos, marangal at may takot sa Diyos. Amanda, naghihintay na ang tricycle sa labas. Ani ni Nanay Siling nang makabalik. Inalalayan namin si Chang pasakay para magtungo sa pinakamalapit na ospital. Sa isang publikong ospital namin dinala si Chang Marta. Kasama ko si Kendra ngayon habang nakikinig sa pinapaliwanag ng doktor. Sa totoo lang, wala akong maintindihan lalo pat English ang ginagamit nitong salita. Besh, ano bang ibig sabihin ni Doc? Tanong ko kay Kendra nang magpaalam ang doktor. Matalino si Kendra at nakatungtong ng kolehiyo kaya alam kong naunawaan niya yon. Malala na raw ang hika ni Chang, Besh. May mga nireseta si Doc ng mga gamot na kailangan mong bilhin para sa maintenance niya. Simpleng paliwanag nito sabay abot ng resetang binigay ng doktor sa kanya. Malungkot ko itong tiningnan. May karamihan ito kaya baka kulangin ang dala kong barya. Barya mula sa naipon. Meron ako 500 dito. Ipandagdag mo na to. Tugon ni Kendra sabay siksik na 500 sa aking kamay. Agad nitong naunawaan ang nasa isipan ko. Salamat, Besh. Babayaran ko rin ito kapag nakaluwag. Pasensya ka na kung lagi na lamang kayong nadadamay ni Nanay Siling sa tuwing namumroblema kami. Malungkot na sambit ko habang nakatingin ang mga mata sa hinihigaang pwesto ni Chang. Naka-nebulizer ito habang inaalalayan ni Nanay Siling. Ano ka ba? Huwag mo nang isipin yan. BFF kita at pamilya ng turing namin ni Nanay sa inyo. Mabuti pa, bilhan mo ng mga gamot na yan. Kami na muna ni Nanay ang bahala kay Chang. Concern na sambit ni Kendra. Niyakap ko siya ng mahigpit. Kulang pa ang salitang salamat sa lahat ng naitulong nila ni Nanay Siling. Salamat sa lahat, Besh. Madamdaming tugon ko bago nagpaalam. Tinungo ko ang pinakamalapit na butika at binigay ang reseta ng pharmacist. Matapos nitong mailagay lahat ng gamot sa maliit na tray, ay sinabi na rin ito ang kabuuang halaga. 3,500 po lahat, ma'am. Tura nito na kinaawang ko. Saglit lang po, ma'am. Kinakabahang sabit ko't pa isa-isang binilang ang bariyang dala ko na nasa supot. Maya-maya pa may nagsidatingan na ring ibang customers at hindi pa rin ako natatapos. Pansin ko ng pagkabagot sa mukha ng naghihintay na pharmacist. Ganon din ang ibang nakapilang customer sa likuran ko. Excuse me, miss. Pwede bang ako na muna? Mukhang aabutin ka pa ng ilang oras dyan sa kakabilang ng barya mo. Nakaismid na sambit ni isang sopistikadang babae. Yumuko ako bilang paghingi ng paumanhin at tumagilid. Ramdam ko ang mga matang mapanghusga habang patuloy lang ako sa pagbibilang. Yun nga lang, bumagsak ang balikat ko sa pagkadismaya ng mabilang lahat ito kasama ang 500 binigay ni Kayla. 2,800 pesos lang ito, kinulang pa ako ng 700. Ma'am, tapos ka na ba? Tanong ng pharmacist. Nakaalis na kasi lahat ng mga customers at ako na lang yung natira. Napalunok ako ng laway bago nagsalita. Ma'am, pasensya na. Hindi po pala kasya yung dala kong pera. Kinulang po ako ng 700 pesos. Pwede po bang yung iba na lang ang bibilhin ko? Babalikan ko na lang po ulit yung iba mamaya. Buong loob na pagtatapat ko. Kailangan ko makahanap ng paraan na mabili lahat ng gamot ni Chang bago bumalik na ospital. Tumango naman ang pharmacist. Binigay ko na rin sa kanyang bayad. Nagtira lang ako ng pamasahe. Ang bala ko ngayon ay makiusap kay Nanay Pasita. Mag-a-advance ako ng 1,000. Salamat po, ma'am. Nakangiting turan ko sa pharmacist. Matapos nitong iabot ang mga gamot, nagmamadali akong lumabas at agad pumara ng tricycle na masasakyan patungong palengke. O Amanda, bumalik ka.
Nagtatakang bungad ni Nanay Pasita nang makita ako. Nay, kailangan ko po ng tulong mo. Sinugod po namin si Tiang Marta sa ospital. Walang paligoy-ligoy na sagot ko. Tulong? Anong tingin mo sa mami ko, Charity? Inis na bulalas na Rachel. Busong anak ni Nanay Pasita. Wala itong pasok ngayon kaya akong pinag-half day. Matari talaga ito't mapangmata kahit na mas matangkad ako sa kanya. Katunayan, hindi lang itong unang beses na pinagsalitaan ako ng masakit. Natahimik ako. Ramdam ko yung kirot sa puso ko. Natatakot na baka mabigong makahiram. Amanda, anong tulong bang kailangan mo? Tanong ni Nanay Pasita. Hindi na pinansin ang pagmamaldita ng anak. Mag-a-advance po sana ako ng 1,000, Nay. Kinulang po kasi yung naipon ko para pambili ng mga gamot ni Tiang. Paliwanag ko. 1,000? Ilang linggo mo dapat pagtatrabahuhan yan ah. Nakataas na kilay na sabat ni Rachel. Amanda, alam mo naman kung gaano ako katipid sa pera. Lalo na ngayon napakatumal ng benta natin. Paliwanag ni Nanay Pasita na ikinalungkot ko. Hindi ko na napigilan ang paglandas ng masaganang luha sa aking mga mata. Nay, parang awa niyo na po. Kahit po mag-overtime ako hindi na mag-day off. Wala na po kasi akong ibang malalapitan. Garalgal ang boses na saad ko. Kulang na lamang ang lumuhod ako sa harapan nila at magmakaawa. Aba talagang namimilit ka pa? Kung hindi ka na sana tamad mag-aral, edi sana hindi ka namumulubi ngayon. Tapos may paiyak-iyak ka pang nalalaman dyan para kaawaan ka. Umalis ka na nga! Bulyaw ni Rachel. Sadyang matigas talaga ang puso ng babaeng ito. Tama na anak. Awat ni Nanay Pasita. May kinuha ito sa kanyang pitak at binigay sa akin. O siya Amanda, sige. Pagbibigyan kita ha. Basta ipangako mo na kakayod ka ng doble para mabayaran agad yan. Gagamitin ko rin yan sa susunod na linggo. Maluha-luhang lumiwanag ang mga mata ko at agad na kinuha ito. Maraming salamat po, Nay. Hayaan niyo po't mas magsisika po ako sa pagtitinda. Nay naman, napakabilis mo talagang pauto sa babaeng yan. Pagmamaktol ni Rachel, ngunit hindi ko na rin ito pinansin. Aalis na po ako, Nay. Salamat po ulit. Nakayukong paalam ko. At bago pa man ako tumalikod ay pinabaunan pa ako ng isang tagos-pusong tugon ni Rachel. Hoy Amanda, oras na huthutan mo ulit si Mami. Sisiguraduhin kong mawawalan ka ng trabaho. Tandaan mo yan. Gigil na salaysay nito. Rinig ko pang pagsaway ni Nanay Pasita sa maarte nitong anak bago ako tuluyang naglakad palayo. Kung iintindihin ko si Rachel ay hindi ko matutulungan si Tiang kaya hindi ako pwedeng magpasindak sa kanya. Never naman akong nagpabaya sa trabaho. Kaya tutuparin kong pangako ko. Nag-abang ulit ako ng masasakyan. Babalikan ko sa butika ang mga gamot na hindi nabili bago ako babalik sa ospital. Ngunit gayon na lang ang pagtataka ko nang may sasakyang huminto sa tapat ko. Niluwa nitong isang pamilyar na mukha ng lalaki. Hi miss, saan bang punta mo? Bati nito sa akin. Napatingin ako sa mukha nito. Pilit inaalala kung saan ko ito nakita. Teka, ikaw yung lalaki nagtanong sa akin kanina kung nasaan ang pharmacy ah. Magkasalubong ang kilay na tanong ko dahil sa pagtataka. Oo, buti na alala mo. Siya nga pala, mukhang may lakad ka ha. Sumakay ka na sa amin, alok nito sa akin. Nakaramdam ako ng pagkaasiwa nang bumaba ito ng sasakyan at lumapit sa akin. Hindi na po kuya. Diyan lang naman ako sa malapit. Pagtanggi ko ngunit sadyang mapilit ito. Ayaw mo bang makalibre ng pamasahe? Sige na. May tigas na sa tono ng pananalita nito. Mas lalo namang akong nagduda kaya bahagi akong umatras upang makalayo. Salamat na lang po, aalis na po ako. Bago ko pa man maihakbang ang aking mga paa, ay mabilis na lumabas ang 3 pang kalalakihan mula sa sasakyan. Agad akong hinawakan ng isa sa mga ito na sobrang higpit at hinila papasok sa loob. Sumibol ng matinding kaba sa puso ko. Alam kong hindi na maganda itong nangyayari. At bago pa man ako makasigaw para makahingi ng tulong, ay naramdaman ko na lamang ang pagtutok ng baril sa aking tagiliran. Inakbayan pa ako ng lalaking may hawak nito para hindi mahalata ng ibang mga tao sa paligid. Oras na sumigaw ka, hindi ako magdadalawang isip na kalabitin ito. Matigas na banta nito. Dahil sa magkahalong kaba, takot at nerbiyos ay wala sa sariling sumunod ako sa mga lalaki papasok sa loob ng sasakyan. Saan niyo ba ako dadalhin? Ano ba kasalanan ko sa inyo? Takot na takot kong tanong ng tuluyang umandar ang sasakyan. Pinapagitnaan ako ng 2 lalaking kapwa may hawak na baril kaya hindi ako makapitlag.
Miss, kung ayaw mo magka-problema tayo, huwag ka na lang maingay. Sumunod ka na lang. Tuwid na salaysay na lalaking nagtanong sa akin kanina habang may dinadayal sa kanyang cellphone. Boss, hawak na po namin ang babae. Papunta na po kami dyan. Sige po, boss. Anito sa kanyang kausap. Halos mabingi ako sa labis na pagkadagundong ng dibdib ko dahil sa kabat ni Nervyos. Naalala ko bigla ang nabasa ko sa news na may grupo ng mga sindikatong nangunguha ng mga babae upang gawing bugaw sa mga parokyano. Huwag naman po sana, sigaw ng aking isip. Napakarami ko pang hinaharap na problema ngayon, tapos naipit pa ako sa nakakapanghilakbot na sitwasyong ito. Hindi na ata ako tinatantanan ng kamalasan at basta na lamang akong napahagulhol ng iyak. Gulong-gulo na ang isip ko. Inaalala ko pa si Chang na nasa ospital. Tsak naghihintay na yun sa mga gamot niya. Mga sir, kung ano man po ang balak niyo, nagmamakaawa po ako. Pakawalan niyo na po ako. Nasa ospital pong tiyahin ko ngayon at nasa akin pong mga gamot niya. Hagulhol ko habang nagmamakaawa. Ngunit parang bingi ang mga lalaking ito at hindi ako pinapansin. Kung gusto niyo talaga akong kidnapin, pakiusap po, ibibigay ko lang itong gamot ni Chang ko. Kahit kayo na po mag-abot sa kanya sa ospital. Ani ko habang patuloy na rin sa pagdaloy ang malaulang luha ko. Miss, wala kami pakialam. Ginagawa lang namin ang utos ng boss namin. Inis na sagot na lalaking katabi ko. Pero bakit naman po ako pa? Hindi po ako matitipuhan ng mga parokyano dahil mukha po kong pulubi. Parang awa niyo na po, pakawalan niyo na po ako. Nagtinginan pang mga ito na parang naguguluhan sa sinasabi ko. Pwede bang tumahimik ka na? Kung hindi ka talaga titigil ako magpapatahimik sa'yo. Singhal ng isa na halatang mainitin ng ulo. Kinuha nitong panyo sa kanyang bulsa at basta na lamang itong tinali sa aking bibig. Gusto ko sumigaw ngunit hindi ko na magawa. Nagpumiglas ako dahilan para mahawakan ito ng mahigpit ang aking dalawang kamay at eto naman ngayon ang tinalian niya gamit ang isa pang panyong dala niya. Elmer, kabilin-bilin na ni boss na wag sasaktan ng babaeng yan. Salita ng isang kasamahan nila. Gago, hindi ko naman sinasaktan yan. Pinapatahimik lang. Kaya nga panyo lang ang dala ko at hindi lubid. Inis na sagot na lalaking nagtali sa akin kaya napailing na lamang ang tatlong kasamahan nito. Wala mang salitang lumalabas sa aking bibig, patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Nananalangin na sana walang mangyaring masama sa akin, na sana makatakas ako sa kamay ng mga lalaking ito, lalo pat ako lamang ang inaasahan ni Chang. Sino na lang ang aalalay at mag-aalaga kay Chang kapag hindi ako nakabalik? Paano nang pangako ko kay Nanay Pasita na papasok ako bukas dahil sa in-advance kong pera sa kanya? Wala na bang katapusan ng pagdurusa kong ito? Bakit ako pa? Mabuti naman akong tao sa kapwa ko. Ni minsan hindi ako nag-apak o nanakit ng iba. Pero bakit dinaranas ko lahat ng ito ngayon? Sa sobrang gulo ng aking isip ay hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako dahil sa samot-saring nararamdaman. Takot, pag-aalala at kapaguran. Nagising ako sa isang maliit na kwarto. Puti ang kulay ng pintura nito. Wala itong bintana kaya tanging ang ilaw lang na nagmumula sa lampshade ang nagbibigay liwanag. Maliban sa malambot na kamang hinihigaan ko at isang maliit na cabinet kung saan nakapatong ang lampshade ay wala na itong ibang kagamitan. Tiningnan ko ang aking sarili. Wala namang nagbago maging sa suot ko kaya't pinagpapasalamat kung hindi ako pinagsamantalahan ng 4 na lalaking yun. Hinanap ko rin ang aking lumang belt bag dahil nandoon ang aking cellphone at mga gamot ni Chang, ngunit hindi ko na rin ito makita. Baka tinapon na ng mga lalaki. Shit! Kinakabahang nasa puko ang aking noo. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawalang labis na takot na nararamdaman ko sa posibilidad na ibubugaw ako ng sindikatong kumidnap sa akin. Agad akong bumangon at dali-daling pinihit ang doorknob, ngunit gayon na lamang ang pagkadismaya ko nang nakasarado ito. Wala sa sariling kinalabog ko ito ng malakas. Utang na loob! Pakawalan niyo ako dito! Naguhumiyaw na naman ako sa pag-iyak. Parang awa niyo na po! Napaupo ako sa sahig habang yakap-yakap ang aking mga tuhod. Tila ba nawawalan na ako ng pag-asa. Takot na takot sa maari ko sapitin. Maya-maya pa'y nakarinig ako ng yabag ng mga paa patungo sa kwartong kinaroroonan ko. Agad ako nag-angat ng mukha nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan. I'm glad that bitch is awake now. Bungad ni isang baritaw ng boses. Hindi ako matalino, ngunit alam ko naman ang ibig sabihin ng salitang bitch, kaya hindi ko alam kung bakit ako nito sinabihan ng ganoon. Hindi kaya ito ng parokyanong nakabili sa akin?
Kinakabahang tanong ng aking isip. Napatitig ako sa gawin niya ngunit hindi malinaw sa akin ang kanyang itsura dahil sa makulimlim na ilaw. Tanging malaking bulto lang ng katawan nito at matangkad na height ang klaro sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Nagmamakaawa po ako, sir. Pakawalan niyo na po ako. Wala po kayong mapapala sa pobreng kagaya ko. Pagmamakaawa ko habang walang pakundangan sa pag-agos ang aking mga luha. Yumuko ito upang pumantay sa akin at tinawakan ng mahigpit ang aking braso. Ramdam kong sakit sa higpit ng paghawak nito at sa pilitan akong pinatayo. Shit! Stop acting, you stupid bitch! Singal nito sa aking tenga na halos ikabingi ko at lalong hindi ko inasahan ang paghaltak nito sa akin at pabalibag akong tinapon sa kama. Namilipit ako sa sakit nang tumama sa aking sikmura ang matigas na parte nito. Ah! Napapikit ako sa matinding sakit na nararamdaman. Akala mo, maluloko mo ko dyan sa pagpapanggap mo? You piece of shit! Kahit magpanggap ka pang pulubi, makikilala ko pa rin ang pagmumukhang yan. Ang pagmumukhang sumira sa pamilya ko. Ramdam kong labis na gigil at galit sa pananalita nito. Bagay na mas lalong pinagtaka ko. Parang may pinaguhugutan kasi ang mga salita nito. Iba sa inasahan kong sasabihin ng isang parokyanong sa kama lang ang gusto. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ano bang nagawa kong mali sa'yo? Garalgal at paus na aking boses. Lumapit ito sa akin at ngayon hinawakan naman ito nang mahigpit ang aking dalawang mukha. Nagmamaang-maangan ka pa? Or do you want me to remind you? Matigas na sambit nito at halos manindig ang buong balahibo ko sa katawan nang bumaba ang isang kamay nito upang haplusin ang aking binti. 3 bilyon ang ninakaw mo sa pamilya namin and you only use your filthiness and immorality. Gigil na usal nito sa aking tenga. Mas lalong hindi ko maintindihan ang pinupunto nito. Wala akong ninanakawan at hindi ako nakatapos sa aking sasabihin dahil tinulak ako nito sa kama at pumaibabaw ito. Ngayon hawak nitong aking dalawang kamay. You ruin my family. You ruin our reputation. Ngayon gusto kong malaman kung anong pinakain mo sa daddy ko at bakit nahumaling siya ng labi sa'yo. Kung bakit pinagpalit niya kaming pamilya niya sa isang malande, basura at maruming babaeng kagaya mo. Bulyaw nito. Wala talaga akong maintindihan sa binibintang niya. Aminado kong isa lang akong basura sa paningin ng iba dahil sa pagiging dukha ko. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako malanding babae. Katunayan, sa edad kong 23 ay miyembro pa nga ako ng no boyfriend since birth. Pero kung makapagsalita ang lalaki ito'y parang kilalang kilala nito, pati kaluluwa ko. How did you fool him? What did you do, ha? Ginalingan mo sa kama? Gaano ka ba kagaling para maloko mo si dad ng ganun-ganun lang? Nanlaki ang mga mata ko sa sunod niyang salaysay. Aba, inaakusahan pa akong kabit ng ama niya. Sumusobra na ata ang lalaking ito. Buong buhay ko ngayon lamang ako nabastos ng ganito. Kung hindi niya na sana hawak na mahigpit ang mga kamay ko, ay tsak magkabila ang sampal ang gagawin ko sa pagmumukha niya. Sa labis na bugso ng damdamin ay basta na lamang akong kumilos at sinipa ko ng malakas ang pagkalalaki nito. Dahilan para mapasigaw ito't mapaatras. Ah! Shit! Sigaw nito sa po ang kanyang pagkalalaki. Mabilis akong tumayo at patakbong tinungo ang pintuan. Ngunit hindi ko pa man napihit ang doorknob ay mabilis nitong nakakilos. Nahawakan itong aking braso at muli akong binalibag ng malakas sa kama. Sobrang lakas na kung hindi lang ito malambot, tsak na malulumpo ako. Nababaliw ka na ba? Hindi nga kita kilala o yung ama mo. Hindi ako kabit ng kanino man dahil hindi ako ganong klaseng babae. Wala akong alam sa mga pinagsasabi mo. Pakawalan mo na ako, utang na loob. Nagsusumamong sigaw ko. Napahagulhol na naman ako ng iyak. Damn you liar. Lokohin mo ng lahat, huwag lang ako. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang akong ginagalit. Napakalakas pa ng loob mong lumaban? Anito habang papalapit sa kama. Hinila nitong aking paa dahilan para mapadausdos ako. Muli itong dumagan sa akin. Naglapit ang aming mukha at ngayon natitigan ko na nalubos ang kanyang mukha dahil sa napalapit kami sa ilaw ng lampshade. Napaawang ako na mapagtantong ang lalaking ito ay nagtataglay ng nag-uumapaw na kagapuhan. Matangos ang ilong at tumigting ang panga. Makakapalang kilay nito ngunit ang matay matalim ang titig na para bang may malaking galit. At ang perpektong hugis ng labi ay tila ba laging galit at hindi marunong umiti. Done checking my face?
Ngayon mo na ba nakilala nag-iisang anak na lalaking kinalantari mo? Magkasalubong ang Kila na tanong nito. Shit! Ito na naman siya sa mga sinasabing hindi ko maintindihan. Pagbabayaran mo ng triple ang 3 bilyong ninakaw mo sa pamilya namin at walang katapusang parusa ang ipapatok ko sa'yo sa pagsira mo sa pamilya ko. I am Damon Lucif Helgon and I will make your life a living hell. Nanginig ang buong kalamnan ko sa tagos hanggang butong salaysay niya. At bago pa man ako nakasagot, mabilis nitong sinakop ang aking mga labi nang walang pag-iingat. Ano ang gagawin ni Amanda? Ngayon tila napagkamalan siya ni Damon. Sino kaya ang babaeng tinutukoy nito? Ano ang mangyayari ngayong nasa kamay si Amanda ng taong walang awa at puro galit at puot ang nasa puso? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.